umaga sa lahat. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. at ngayon ay magtatalakay po ako sa paksa na konseptong papel. Alam niyo ba kung anong konseptong papel? Kung hindi, tara na, tatalakayin natin ngayon. Sa konseptong papel ay tatalakayin ko ang pagbuo at bahagi nito. Kaya pupunta na tayo at sagutin yung mga una na tanong. Yung unang tanong, kung ikaw ay isang mag-aaral, ay ano ba ang konseptong papel? Ito ay may 3 pointers na kailangan mong i-memorize. Batayan sa paggawa ng pananaliksik, tumutukoy ito sa konsepto o idea na susuriin at nakakatulong ito sa komprehensibong pananaliksik. Ito ay may 4 na bahagi sa simula, sa hakbang, komprehensibong papel at yung katapusan. Punta naman tayo sa mula plano patungong proseso. Yung nilalaman ng konseptong papel ay may 5 mga bahagi. Yung pinakauna ay yung konseptong papel ay dapat may isang kabuuang idea. Yung kalawa naman ay yung konseptong papel ay dapat may balangkas o framework o yung konseptual na idea mo kung anong gagawin mo. Yung katatlo naman na katangian, ang konseptong papel ay nais patunayan ng isang opinyon o bahagi sa pag-aaral. At yung kaapat naman, isa ay itong gawain na binabalak sa pananaliksik. O yung sa Ingles, yung pananaliksik ay isang research. At yung ikalima naman ay halagang maggastos sa proyekto. Yung konseptong papel ay ini-calculate nito kung anong maggasto mo at anong gagawin mo sa pananaliksik na inyong gagawin sa inyong pag-aaral. Yung konseptong papel ay mayroon itong mga bahagi na kailangan tugunan sa pagsulat nito. Uunahin naman natin yung rasyonal at layunin ng konseptong papel. Yung rasyonal ay nagdedefinisyon na ipaliwanag kung bakit pinili ang paksa. Dito nakabatay sa interes o pangangailangan ng kumpanya, organisasyon, institusyon o isang pag-aaral. Dito nagsimula ang konsepto ng pananaliksik o research. Kaya dito ang rasyonal ay nagbabahagi kung bakit nyo ito ginawa at bakit kayo gumagawa nitong research at pananaliksik. Kaya pupunta naman tayo sa layunin. Yung layunin ay nilalaman ang tanong na sasagutin sa pag-aaral. Yung mga 3 at 5 ng mga tanong. Dapat ito nakatuon sa pangunahing layunin at hindi basta oo o hindi ang sagot. Yung mga 5 tanong ay tumutukoy sa 5 W's. Alam niyo ba kung ano mga 5 W's? Yung 5 W's sa Ingles ay nilalaman ng what, where, who, why, and how. Kaya dito, bilang isang konseptong papel, dapat tugunan niyo ito at sagutin. Kaya pupunta naman tayo sa isang bahagi ng konseptong papel, Part 2. Ito yung metodolohiya at inaasahang bunga. Yung metodolohiya ay paraan ng pangangalap ng datos, disenyo at takbang para maisakatuparan. Yung metodolohiya ay sa Ingles ay methodology. From the root word method, kinukuha natin yung method o paanong paraan na ginagawa yung research natin. Sinasabi nito kung paano natin kinakalak yung mga datos, gaya ng surveys, gaya ng mga graphs o mga tables na kinukuha natin sa ating pananaliksik. Pupunta naman tayo sa inaasang bunga. Ito ay resulta o output ng pananaliksik. Sa pagkatapos ng konseptong papel mo, lalagyan mo yung inaasahan mong resulta sa inyong research. Tanungin ko sa inyo, paano ba magsimula ng isang research topic o konseptong papel para kayo ay maging handa bilang isang mag-aaral? Gagabayin ko, ito ay gamit ang isang mini research idea, ipapakita kung paano magkaugnay ang bahagi. Kaya dito, isang halimbawa na ideya, epekto ng social media sa produktibidad ng mga mag-aaral, gaya natin. Kaya paano ko ito gagawin? Kaya punta tayo sa mga 4 na bahagi. Ito yung rasyonal. Yung rasyonal ko nito sa paksa na ito, kasi maraming oras ang social media sa mga students. Kaya posibleng makakaapekto ito sa kanilang pag-aaral, di ba? Kaya layunin natin ay yung sukatin ang oras na ginugugol online, alamin ang pagbaba ng produktibidad. Alamin natin kung paano nakakaapekto ang oras ng isang mag-aaral sa online at yung produktibidad nila bilang isang mag-aaral. Kaya pupunta naman tayo sa metodolohiya. Ang metodolohiya ay nilalaman sa paksa na ito ay sasabihin ko na mag-survey tayo ng 30 mga estudyante. I-track yung oras online at
yung mga datos sa kanilang mga grado at kung nakaapekto ba ito. Kaya pupunta naman tayo sa inaasang bunga. Yung inaasahang bunga natin ay makabuo ng isang conclusion kung makakaapekto ba ang oras ng mga mag-aaral sa online o hindi. Yan lang kasimple. Bago magtapos ang video na ito, ay mayroon akong konseptong papel na overview. Yung konseptong papel ay may 5 mga bahagi. Uunahin natin sa plano o proseso kung paano ito gagawin. Mayroon itong rasyonal, mayroon itong layunin, mayroon itong metodolohiya, at mayroon itong inaasahang bunga. Yung layunin ay yung anong goal nyo sa inyong konseptong papel para sa pananaliksik. Yung rasyonal ay kasi bakit nyo ito ginagawa. Yung metodolohiya ay paano nyo makakuha yung mga datos nito. At plano at proseso at yung inaasahang bunga ay kung anong inaasahan nyo na resulta sa pagkatapos ng gagawin nyo sa konseptong papel at i-action na ito sa metodolohiya. Salamat sa pakikinig at inaasahan ko kayo na mayroon kayong natutunan. Yan lang po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Salamat po, Ma'am Pacquiao.